chapter 4, verse 14 to 21. First Corinthians 4. First Corinthians 4:14 to 21. My message to you this morning is about how to know and understand a pastor. Paano na natin may banuan ng kaitsindi ang ating na pastor? Ano na makita sa text sa 1 Corinthians chapter 4, verse 14 to 21. Ang unang pamangkot, what is a pastor? Ano pala ang isang pastor? Kung ipamangkot mo ini sa ibang na tao, masangkwan natin nga ano ang tao nagkakalain natin ang ilang ideya na lungod sa pastor. Ang rason na may madamog sila ng mga opinyon na lungod sa pastor tungod ini sa ila misunderstanding kung ano ang pastor, ang iyang role, ang iyang responsibilities from a biblical point of view. Wala ako naghahambal din na naman sa denominasyon na perspective ng pagtulong. Kung ano ang pagtulong niya sa mga church board or committee sa isang iglesia. Ang akong kriya, gusto kong i-emphasize sa inyo sa sakadyanan na iambag ko sa inyo kung ano ang pastor from a biblical point of view. Sunod sa ginambag rin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 14 to 21. Diri sa kinalan sa kasulatan, nagdako diri si Apostol Pablo sa mga insight na naman sa tagipusoon sa isang pastor. Bilang pastor, si Apostol Pablo, may ginagintao siya diri sa atong tatlo kakamaturan in order to help us know and understand a pastor. Pinanglan mamanaan tagit para mamimmayag ang atong pag-inugdanay kag mamimmayag ang atong relasyon sa isara para sa kagayawan ng kaymayan sa Diyos. Number 1, in order to know and understand the pastor, first of all, paminsaro na ginunagin the pursuit o pastor. Magsilingan ito sa pursuit. Ano pala ang handugin? Ano pala ang gusto nga naputol sa isa na pastor? Silingran sa verse 14, natawag sa verse 14, I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Si Apostol Pablo diri sa iyang pulong, makita natin na si Apostol Pablo, he is straightforward. Magsiligan is straightforward, it means he is frank and honest. Ang unang kinanglan sa isang pastor. Nga wala siya mula sa pinatagong-tago. Nga kung anong arap siya nagpusoon, ginahambal ini frankly sa iya ng mga membro sa iglesia. Now, ginklaro din ni Apostol Pablo
was not trying to be hard on them, but to help them. Nga ginahambal ko yun sa inyo, hindi ko gusto nga magsakit ang inyong puso sa ako, kundi ginahambal ko yun, ako ito na buligan ako. Ang manapagaling daw, I write these things, I write not these things to shame you. Nga ginsulat ko yun, hindi nga pakawayaan ko kamo, kundi nga paandaman kamo. Gusto na po nga buligan ko kamo. May ala din nga gusto niya Apostol Pablo nga mamanaan niya nga isulat niya ini sa mga membro. Ang iya naging sulat rin, kag kung paano niya naging sulat rin, tungod, he deeply desired them and deeply loved them. Kaya gusto na ipahayag niya ng mga. Kaya ano rin explain niya Apostol Pablo, nga ako lagi sila gusto ko na buligan mo nga maintindihan kung ano ang nagatulog sa akon at nagamotivate sa akon bilang isa na pastor. Ano pala ang ginapurso sa isa na pastor? First na ginapurso, ginahandog sa isang pastor is to bring people to Christ. Nagkakita, magpulong kita. Ang una niya na priority. Kung may pastor di man ka po dire, dapat nang iya na desire, ang iyang priority sa iyang kabuhin is to bring people to Christ. Kaya kung ilang number one na dapat tumuon sa isang pastor. Sige niya dira sa verse 14, Beloved sons, mga pinalangga kong mga kabataan. Kagra sa verse 15, makita natin na ang dimension niya ng Father. Okay? Ano ito? Father. Meaning, makita natin din na ini mga tumulo nangin anak ini ni Apostol Pablo sa pagtuo. Kaya kinakapit ni Apostol Pablo nga tana ang spiritual father. He was the one who had introduced them to Christ and lead them to Christ. Kami yan ni Pastor ko. Kung sa pagpalag palumab na kami sa ministry, may ara ng una nga reach out sa inyo sa Christ Jesus, hindi mo lang. Wala ko kumaan kung sinong nag-reach out kay Lai Moray sa mga elders nila. But some of you will reach out because of your pastor. Hindi ba? And some of you were encouraged to keep on by your pastor now. Kag nakita namin din, madamong na ng mga kabataan nga nagbalik-balik din kasi paano sa ganun sila nga ginasurgate sa pastoral purpose to bring people to Christ. Ako bilang na ang pinaka-importante sa tagpusoon sa pastor. Nga ang mga tao sa palibot na wala ang kakilala kay Kristo Jesus, madala na sa Ginoo. Kada po ini, si Apostol Pablo. Salindra sa verse 15 of the Bible. For though you have been 10,000 instructors in Christ, yet have you not many fathers? For in Christ Jesus I have begotten thee through the gospel. Nga tungod sa kay Kristo Jesus, nakilala niyo ang manunubos paagi sa Kristo kay Pablo. So ang una galing nga puso sa isa ka pastor, dapat mo intindiyon at manoon is to bring people to Christ. Second, madali
di ka rin malutuman. Not only to bring people to Christ, but to build people in Christ. Abot ko nga mapatubo. Amuna nga nagabalik ka mo din. Amuna nga nag-Bible study ka mo. Amuna nga nag-meeting. Amuna nga may ginahimo ka mo din nga mga ilibuton sa iglesia ng Diyos. Agud sa pag-ano? Pag-build up sa inyo. Ang ikatuwa nga handong sa pastor, not only to bring people to Christ, but to bring or to build up people in Christ. Agud ito matutulong. Gusto ko galing. Ang isa pa mabutan na nagatao sa talipay sa pastor ay na makita ng libro na nagatubong sila ng buhay. Ang inyo pastor wala sa lawig nga naga-pastor siya hindi nila katuwin. Nagatubong wala mo sa inyo pastor. Mawagod sa inyo. Isa ba tayo mo mawalay ko? Nagatubong man ka mo? May nagasapat daw. Daw gamay lang ang nagasapat. Amo na yung purpose din. Amo na ang pursuit sa isang pastor. Nga pagkatapos na makilala mo si Kristo Jesus, paagi sa iyang ministry, gusto niya na magtubo. Ikaw, amo na dapat ang Diyos mo. Kung isa kita misinterpret ang pastor, wala din ko ng tubuan. Kasi ang problema, ikaw ba? Kukuhan ang problema nga ng pastor. Duwa lang na pero yung problema. Kung hindi magtubo ang libro, tungkol ang pastor may problema. Why sa ayan na bisita? Wala ayan pinatuluan sa pulong sa Ginoo. Wala ayan pinapanganguyuan. Amo na siguro ang rason na why na natubo. Hindi wala ayan pinapakitaan sa kuma. Wala siya nakabalaka. Amo na siguro wala natubo. Gapalangga sa inyo, ang pastor nyo katudlo sa pupulong sa Ginoo, ginapangabuyuan ka mo, gina-encourage ka mo, wala sa rason hindi mo tubo sa lingkod sa Ginoo. So, ako nang pursuit sa pastor. So, naintindihan nila. Do you know and understand now your pastor, Pastor Manuko? Ha? He wants to bring people to Christ. And secondly, he wants to build people in Christ. And secondly, not only we see the pursuit of the pastor, but also the practice of the pastor. Kinailan ibaluon nyo man kung ano ang practice ang ginahimo sa isang pastor. Siling na sa verse 16, wherefore I beseech you, be ye followers of me. Si Pablo ang nagambal sila. Sila ni Pablo sa mga tumulo sa Corinth, sundod niyo ko. Ang word ng followers, it means imitator. Yeah, imitate me. Ano na ang word? Di ginasunod yung magpala ang inyo, pastor. And by the way, duwa lang man kaklase sa kabuhi, ngayon practice sa pastor. Number one, a life that displeased the Lord and a life that displayed the Lord. Ano po ito si ganun sila? Kabuhi nga makapasubo sa Diyos. Pastor ko, maghalo din ng pastor. Kahit pwede galing, ng atong kabuhi, imbis makapalipay sa Diyos, makapasubo sa Diyos. Kung ang atong ginahimo, hindi sunog sa gusto sa Diyos. Sila ni Apostol Pablo din,
Be ye followers of me. Sino niya sa verse 18 to 20, now some are puffed up, as though I would not come to you. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know that the spirits of them which are puffed up, but the power. Ang butsing ganun sinimo kung sa Ginoo. Nakita ni Apostol Pablo na ang kabuhi sa mga Kristiyano dito sa Corinto, nagpahabog sila. Kung anong pagkapuntan ng pastor ko, ang makabuba sa ministry sa pastor, pinang pastor na bugalog. Nagpahabog, ang bulbul ng pop-up. Doon pa rin umalas ang balon, na kung yung mo, gabog. Gabog. May pastor kong isang daw sobrang tika. Ako ba? Wala na daw mo ng iglesia kung wala ako. Bugal. Nagpabog. Kung ano man ang nahimo diri sa iglesia sa Faith Baptist Church, ilitangan tungkol na rin sa buhay sa kanaluhon sa Diyos. Bugay ka kanaluhon sa Diyos. Kabay mo wala sa isa diri nga magsalinga, unang bakal sila ng telepono, na may nawalan ninyo ang full watch kung sa telepono. Nagdahon din ang iglesia kaya ang kuda bayo Fidel. Kabay mo wala sa mga akusya. Tinatanan kung ginhatag mo nila, alin na tanan sa Diyos tanan. All we have to do is to bring glory and honor to the Lord. Makapunod sa Ginoo, how's your life? Kamusta ang kabuhay mo? Ang kabuhay ka pala, nagpapabuon sa Diyos o nag-dismiss sa Diyos. Kag pamatuturuan natin kabuhay, pastor ko, pamatuturuan natin kabuhay, is my life pleasing to God or displeasing to God? Duwan ang pastor ko. Ako na ka magkano ng pastor ko kaya? Ikaw ang gintawan nila diri. Gusto ko nga magpadayon ka diri kag maglawi, tugtog na lang magbalik sa inyo. Hindi ka na makita ko sa diri ko na lang. Ha? Eh, maayo man ang imong relasyon diri sa ila. Palanggaan ang mga tumulo. Kaya kung palanggaon mo na sila, palanggaon ka man na nila. Kaya kung ano nila sabog mo, ang mo man ang imo ang iyo. Okay? Kape, pastor ko? Kape. Ngayon na ang prangganan ka. Ang isa ka pastor, prangganan. Ang mayad kay ginsugod sa Diyos diri sa Faith Baptist Church, padayon na tapusa. Tugtog magbalik ang Ginoo. Ang praktista dapat maghalong kita. Kinanglan ang kabuhi na a life not displeasing the Lord, but a life that display the Lord. Anong buot po si ganun sini? Si Pablo Gray, he points to himself as a model Christian. He encourages the believers of Corinth to imitate his life. Nga, imitate me, follow me. He knew that he was displaying the Lord in his life. But ang Pablo, sa iya na kabuhi, nga gusto niya ang Diyos lang din ang mag-please sa iya. And that is why ginadisplay niya, ginapakita niya si Kristo sa iya na kabuhi. A pastor should live the kind of life that others can follow and imitate. Dapat magkabuhi din kita kamayan. Nga sundod nila. Kay banal nila, kaya Diyos doon na klase sa kabuhi. Si Pablo Gray, makita natin hindi galing great talents of God that blesses so much, but God blesses those pastors who live like Christ. Hindi kinakailan nga
dito maging, nga maalang tapos sa kagagin. Ang importante sa kabuhay sa isang pastor, nga ma-reflect bala, di mo ang kabuhay ni Kristo. Nga kung magsiling ang mga tao diri sa sulod sa iglesia at mga tao sa buwan, na masiling sila, nakita din namin si Kristo sa kabuhay ni Pastor Manuel. Ang una yung kabuhay na nag-display ni Kristo. Now, ang ginarian sa Diyos, you listen, is not just words. But a powerful life. Ang Christian life, hindi na niya puro. Kasi ng Kristuano ko yan. Ang tao sa hindi, pakita ni Bilisya, Kristuano ka. Hindi ba lang ang tao, kapag hita sa evidence, agad ito na magbati ang tao ng Kristuano kita, sila nang makita hindi nila si Kristo sa kabuhay niya. Na masilid sila ang mga Kristuano nila sa Faith Baptist Church. Nakita niya namin ang kabuhay ni Kristo sa ilang kabuhay. Every pastor ought to be a model. Tinalan mo yung model. Hindi pwedeng si pastor na follow what I say, but don't follow what I do. Hindi na pwede. Pwede na, gusto ko. Kung anong ginawa ko, sundan lang. Pero kung anong ginawa ko, hindi ko lang ko sundan. Hindi na pwede. Kinanglan mo yung balance na kung anong ginahambal mo, dapat makita din sa pag-ibig. Hindi ko pwede magsinig nga, kamong ng mga lalaki, kung kayo mong pang-chicks pagkatapos kita niyo po kung gabi, may chicks mo yan na ginakbayan, lain, hindi asawa ko. Ano ba na meron? Mapati pa yan ka mo sa akon? Amin. Mapati pa yan ka mo sa akon? Pawala yung lupa ko din ay duntinsaw. Kung si pastor po pakakita sa akon, pawala yung lupa ko din. Hindi na, mas nagkulan ko. Hindi na maliwali sa paper issues. Abi ko kami, one-on-one ka, kaya na kami extra curricular activities na hindi mo kung sa ganito. You know what I mean? Abi, kita ko sa dalang sa corner na sa DC Street sa Sibalong. Kita niyo mo na, nag-endorse ka na side-side. Ano yan yung balusa ko? Ikaw ka na lang mo. Ano yan yung balusa ko? Hindi namin. Ano yan? Of course. Maging negatibo ang effect sa mga tao na nakilala sa Diyos. And that is why our life as a pastor should display the Lord. And of course, not only the pastor, but all of us. Hindi nila exempted. Hindi lang ng pastor mag-display sa kay Kristo sila nabuhay, kundi kinanang ang pastor man ang matulong man-display man nila si Kristo sila nabuhay. And then third, the Bible goes, first, the pursuit of the pastor, and then second, the practice of the pastor, and then number three, the preaching of the pastor. The preaching of the pastor. Dapat ipanukog naman, preaching yun ang pagwali sa isang pastor. Sa tatlo ka area na binambal nakon, pastor ko, ang isa ka area na mostly ginag-criticize sa pastor ng pagwali. Tandaan mo na, pastor ko. Mostly, ang ginag-criticize sa libro
kag sa tulo ang pagwali sa pastor. Kung isang membro hindi ka magpamati, kung isang membro, ginarecord niya na lang ang sala sa pastor. May anak ko nung isa ka professor sa Siliman, istorya ni San Diego mo. Nagpastor dito, may membro dito kasi isa ka doktor o education. Pero di ka alam na ba kada wali sa pastor tapos wali sa niya ang wrong grammar mo na ginambalo sa pulpito mo din. Ginascore niya. Niya kagang pag-pronounce mo sa word, niya sala ko, amo man niya ang imong mistake. Wala niya makuha ang punto sa wali kundi ang iya ng pangita ang sala sa pastor. Kabay kamo nga nagpamalik sa wali sa pastor, pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Hindi ang programmer. Maintindihan ka na lang niya. Hindi ang basa niya ng English. Maintindihan ka na lang niya. Ang imuon kaya kung ito may waon kita, every time idawalin ko sino mamati kayo. Kagang pamangkot. Amo ini. What demands the preaching of the pastor? Verse 17. Balik na. Sino? For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in church. How did Timothy bring them into such remembrance? Of course, by preaching. Alam na sa verse 17, Paul speaks of the manner of his life. Niya, I teach everywhere in every church. Kundi si Pablo nagkakatong ng iglesia, ginawali ang inang pulong sa Ginoo. Ginadeklara niya ang kamaturan. Ginagamit niya ang kamaturan sa pagkaandam sa mga tulo. Nagawali siya sa kamaturan without apology. Pastor ko, dapat magwali ka, hindi ka mag-apology sa mga tulungan, pulong ng Santos. Mas nila sorry din, basta nasakitan ka mo sa pinagdan sa pulong sa iyo. You don't have to say sorry. It's the word of God. They have to accept it because it's the word of God. Pero kung buwan-buwan mo lang imuwali, Pastor ko, dapat na sorry din sila. Halimbawa, kinaputang-putangan mo lang lawali mo, pagkatapos, wala man sa pulong sa Ginoo, kailangan i-versunan mo na, dahil sa lahat. Pero kung ginawali mo lang pulong sa Ginoo, dapat tindugan mo na si Malipon because it is the word of God. Masakit man ang ilang nabinpusoon, malayo man ang ilang buon sa imo, tungod pulong na sa Ginoo, dapat bagunon ninyo na. Kung ang pastor nagambal pa sa inyo sala, dapat magpasalamat ka mo kay panangga pa ka mo sa pastor. Pero kung pabayaan ka lang mo na magsigi ka mo himo sa sala, ang buot sila, ang inyong pastor, they don't care anymore. Wala na siya nagpapala. Hindi ba sa atong kabataan, ano siya? Nga ginambalan ng kabataan ka, na-imuray, yung kabataan, yung mga sala, ginambalan mo. Because you love them. Hindi ba lang ito? Kung wala mo na sila pinapalagan, papahingi na. Bahala na kami. Ang kung sila, may nagdagkan. Kung may ara, pamalatsa, kung mag-isa na pastor, dapat kung sala din, sunod sa pulong sa sila ni Pablo sa verse 21. Ito sa verse 21. What determines the preaching of the pastor? What will ye? Shall I come to you with a rod? Or in love? Or in the spirit of meekness? Pamangkot ni Pablo. Tatlo ka pamangkot.
question. Do you want me to come to you with a rod? The rod was descriptive of a rod of chastisement. Yan kung magkanto ko daw na, nawali ako, madala ko sa kinubakaw para makulong ko kamo. Ang mga gusto nyo mag-campaign Baptist Church, na kung magwali si Pastor ko, may dala na balal-balal, kung balbalo ka mo, kung pati ka mo. Ang bata tayo, hindi ka naman talaga sa balbal. Hindi ka na nag-ion ng bata mo mamati sa balbal. May iyon ng bata mo mamati sa muma. Kapati ba mo siya? Ngayon, pabagyag mo sa iya na palangga mo siya. Ang balat mo siya to, hindi ka makapagbalbalon. Ginahimo ko ito kung palangga sa ikaw. Intindihan ka? Ang muna sa ni Pablo, makatong ko lang, minaran, balbalon ko ka mo. O kung dala ko guma. Of course, mas namin yan na ang magwali, may guma. Hindi sabi sa may pastor yan ako magwali. Ang iyakan nila yan, inabubuhin sa Pilipinas. Kung may laing kabut sa Mindro, halimbawa may laing kabut sa dahil mura yan, ato siya, hindi niya pagbilang sa Pilipinas. Istoryahan, dahil kung mag-istoryahan na, marigulo na yan, masulog Martes, istoryahan. Pero kung iwali ko sinalay mo na yung sa Pilipinas, imbis mo bawan, malugan natin. Hindi ba nila mo na yun? Kaya bisan, wala tayo nakabalo, nakabalo ng kumano. Ang muna ng balo din, sa mga pastor, yung magwali ka. Kung isa lang ang may problema, hindi pagsalamahan. Hindi ka lang gamito niya ang pulpito, you speak the truth in love. Ang muna ang basa ng Christians, speak the truth in love. Kababatsagan ng lang bisan mabuglay, masakit nga kamaturan, pero mabatsagan nga ng gugma. Kan dapat amuna ang pastor. Kinanglan kung magwalo siya, may espiritu siya na may ano? Meekness. Anong po siya sa meekness? Same word, with gentleness. Hindi madala pastor mo sa piso-piso. Na kung magwalin na, pamiralan kita na pamira. Pagkatapos, pagwa nila, nagahugot sila sa imo, dahil wala din sila sa napagsagan na bumag sa ilambal mo, wala din sa pag-ubos, wala sa spirit of non-weakness. Okay, sa pagtakot, alas 10. Pagkatapos, hindi na nagtatakot mo pa ulit naman. Kayo lang nandito mga tulo. In closing, let me say, it would be encouraging to many pastors if these people understood and know it better. Very encouraging sa isa kaalagad sa Diyos. Very encouraging sa pastor yung dire na nagpapapulay. Kung ang mga tulo diya sa Faith Baptist Church nakakilala kag na-intindihan nila ang ilang pastor. And it would be helpful if they understood his motives in ministry. So ginambalo na sa inyo ang motive kag ministry, kag kanipusuon sa pastor. Ang iya ng puso, ang iya ng practice, kag ang iya ng preaching. Ang tuyo lang niya sa pastor na magtubog nga mag-ipansure ng mga Kristuano. And that is why si pastor nyo
nagkampirme, kagtandaan din, nagkanto rin si Pastor Manuno. He is not here to hurt you. He is here to help you. Amen? God bless you, my dear brothers and sisters in the Lord. I hope sa nagalawig, sa pagpupod mo diri sa inyong pastor, makilala niyo siya, makilala niyo siya. And of course, Pastor Malolo, ang ako ng bilibilig sa inyo, kabay sa nagalawig ikaw na nag-minister diri sa ulo sa Faith Baptist. Makilala niyo man sila, nag-engineer mo sila. God bless you, my dear brother in the Lord. Hope to see you again next month. Kagabay ng tulong sa inyo, kagabay sa inyo. Kagabay as the years go by, your relationship, as the song says, sweeter as the years go by. Muna pa ako kayo. Lord, thank you again sa sinigay ng maturan, pagkikabay ikaw sa mundo. Kabayan niya ng maturan, mag-sink in sa nagpuso sa kasikatan. And especially sa mga alaga ng mundo na nag-minister sa Faith Baptist. Kabayan namin kabuhi